Ang kasaysayan ng Barangay Lucio Laurel. Ang unang tawag sa baryo na ito ay Kalamundingan. Subalit, maraming nagtataka kung bakit Kalamundingan ang pangalan ng barangay. Gayong kahit isang kalamunding o kalamansi sa wikang Pilipino ay wala makikitang nakatanim dito. Noong una, Teniente del Barrio ang tawag sa mga namumuno ng barangay o nayon. Una naging Teniente del Barrio si Martin Duran at umagal ang kanyang pamumuno mula taong 1923 hanggang 1929. Sinundan ito ni Teniente del Barrio Andres Batiwat taong 1929 hanggang 1935. Teniente del Barrio Lope Medina 1935 hanggang 1941. At Teniente del Barrio Yocadio Lico 1941 hanggang 1947. Taong 1944, ang Barangay Kalamundingan ay sakupal ng bayan ng Pinamalayan. Tanging sa bayan lamang matatagpuan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya tuwing araw ng linggo, nagtutungo ang mga tao sa bayan gamit ang karaniwan at pangunahing sasakyan na kalesa, kariton, jeep o ang tinatawag na kanga na hila-hila ng karabaw. Nagdadala sila ng kalakal o produkto para ipabili at ang iba naman ay bumibili na ng mga pansariling kailangan o gamit na sasapat sa loob ng isang linggo. Taong 1948 hanggang 1949, nagsimulang umunlad ang barangay sa ilalim ng pamumuno ni Teniente del Barrio Leonardo San Jose. Sapagkat ang paaralan ng Kalamundingan ay nagkaroon ng kauna-unahang nagsipagtapos sa mga mag-aaral. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng baryo noon tuwing sumasapit ang ika-6 ng Enero bilang pagbibigay sigla sa 3 haring mago na dumalaw kay Jesus sa sabsaban. Naging mas maunlad pa ang baryo Kalamundingan dahil sa pagdami ng mga mamamayan na karamihan ay nagmula pa sa lalawigan ng Marinduque. Teniente del Barrio Bonito Fatalia, nagkaroon ng unang mga voluntaryong moryon sa baryo Kalamundingan, kasabay ng kanilang pamamanata at pagpipinitensya tuwing mahal na araw. Sinundan na ito ng mga sumunod na namumuno na si Teniente del Barrio Dominador Magdalita taong 1959 hanggang 1965. At Teniente del Barrio Ramon Honorica taong 1965 hanggang 1971. Sa paglipas ng panahon ay punong barangay na ang itinawag sa mga namumuno at ipinagpatuloy ang kinaugaliang pagmumuryon. Muling nahalal si punong barangay Bonito Fatalia taong 1971 hanggang 1977. At dito nagsimula ang kompetisyon ng Moriones Festival na ang mangunguna sa patimpalak ay may kaulang gantimpala. Taong 1964, naitatag naman ang mataas na paaralan ng Oriental Mindoro Academy na ngayon ay Oriental Mindoro Institute. At sa kaparehas na taon, naging punong bayan si Nicolas Hamilla Sr., tubo sa baryo Kalamundingan. At taong 1967 hanggang 1973, nangunang konsehal ng bayan sa Eliseo Medina. Naihalal rin ng konsehal ng bayan at nanguna si Dominador Magdalita at Engineer Ricardo Pabon Sr. Taong 1967, sa pamamagitan ng isang resolusyon na inihain ni Teniente del Barrio Ramon Honorica, napalitan ng Barangay Lucio Laurel ang dating Baryo Kalamundingan.
Sunod sa pangalan ng ama ng isang iginagalang at mabait na mamamayan sa baryo na si Numeriano Laurel. Ito ay itinulog sa pamahalang bayan sa pamumuno ni Konsehal Eliseo Medina. Ito ay naisakatuparan noong taong 1972 sa pamumuno ng punong barangay Bonito Fatala. Ang barangay Lucio Laurel ay may 6 na purok. Ito ay ang Palayan, Purok Bayanihan, Purok Pulong Sagingan, Purok Kambal na Bukal, Purok Pagkakaisa, at Purok Riverside. Taong 1973 hanggang 1983, naging Pangulo ng Asosasyon ng mga Kapitan ng Barangay, si Punong Barangay Macario Espirito, na noong taong iyon siyang namumuno sa Baryo Kalumundingan. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, ang pagdiriwang ng kapistahan ay naging Pebrero 14, Araw ng Mga Puso. Sa taon din ito, nakilala at naging aktibo ang samahan ng Women's Club ng Barangay Lucio Laurel at naitayo rin ang Daycare Center sa barangay.
Nang maging Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Corazon Aquino noong People Power 1 ay napili bilang pangalawang punong bayan ng Gloria si Jimmy D. Castro taong 1986 hanggang 1989 at naihalal ng dalawang beses noong taong 1989 hanggang 1995. Naging punong bayan din siya ng dalawang termino noong 1995 hanggang 2001. Naging punong barangay si Rosie Fabon taong 1989 hanggang 1994, kung saan taong 1984 nilipat ang kapistahan ng barangay Lucio Laurel kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng patron na Our Lady of Fatima tuwing ika-13 ng Mayo. Si punong barangay Rosie Fabon din ang naging pangulo ng Samahang Women's Club. Nagkaroon din ng barangay market sa kanyang pamumuno. Sinundan ito ng pamumuno sa barangay ni punong barangay Aren Roland Pineda taong 1989 hanggang 1994, kung saan sa kanyang pamumuno napalitan din ang pangalan ng mababang paaralan ng Kalumundingan ng Don Joaquin Roque Memorial Elementary School, sunod sa may-ari ng lupain na si Joaquin Roque. Sinundan ito ng pamumuno ni punong barangay Andres Castillo taong 1994 hanggang 1996. Punong barangay Jerry Rodriguez taong 1997 hanggang 2002. Kasabay ng pamamayagpag ng mga taga-baryo Kalumundingan dahil taong 2001 ay nahalal naman ng punong bayan si Romeo Donato Alvarez, tubong taga-barangay Lucio Laurel. Nang pumanaw ang dating punong barangay Jerry Rodriguez, pumalit na punong barangay si Wilfredo Condesa hanggang sa mahalal na punong barangay na ikatatlong termino, taong 2000 hanggang 2013. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nabili ng barangay ang malaking lupa na parte ng Purok Riverside at pinangalanan itong Lupang Pangarap taong 2006 at ito ay ang ikapitong purok ng barangay Lucio Laurel. Naitayo rin ang Barangay Hall taong 2002. Sa kabila ng pagunlad ng Barangay Lucio Laurel, may mga pagsubok pa rin itong nararanasan, katulad na lamang ng mga pangyayari dulot ng kalamidad noong taong Nobyembre 15, 1995, ang malakas na lindol. Bagyong Ondoy, 2010, Bagyong Kaloy, 2012, Bagyong Kinta, 2013, Bagyong Yolanda, 2015, Bagyong Nona, 2019, Bagyong Pisoy, at 2020, Bagyong Ulysses. Pinakamahirap na pangyayari at marami ang namatay, nawalan ng trabaho at nawalan ng mahal sa buhay. Ang COVID-19 na pandemya noon na nagmula noong 2020 at hanggang sa kasalukuyan ay kinakatakutang karamdaman. Nagkaroon din ng sunog taong 2020 sa Banana Chips Factory.
at 2021 sa Masilungan Veterinary Supply. At ang sakuna na naramdaman at kinagulat ng lahat na 5.3 magnitude noong August 2020. At sa kasalukuyan, sa ilalim ng pamumuno ni Punong Barangay Richard S. Ogbak, sa magkakasunod na taon ng kanyang panunungkulan, napakaraming proyekto ang naisakatuparan tulad ng nakapagpatayo ng evacuation center, napaganda at naisaayos ang barangay public market at nagkaroon ng irrigation canal. Makikita rin ang mga konkretong daan o road concreting from Barangay Lucio Laurel to Barangay Malayong, Sitio Lupang Pangarap, Evacuation Center Road, Pulong Sagingan, Tambal na Bukal, at Bayanihan. Lumiwanag din ang mga daan dahil sa proyektong solar street lights. Nagkaroon din ng CCTV mula sentro hanggang barangay public market na malaking tulong sa nangyayaring mga aksidente at kriminalidad sa Nautical Highway. Isa rin ang river control sa Lupang Pangarap at ang isang malaking proyekto para sa magsasaka, ang construction of communal impounding system or irrigation sa Purok Pulong Sagingan. Sa dami ng kanyang malalaking proyektong naisagawa, tinagurian siyang action man ng Barangay Lucio Laurel. Sunod sa tawag na Nooy Punong Bayan Kagalang-galang Herman Rodeherio. Kilala rin siya sa magandang pamumuno sa mga volunteers ng barangay dahil sa nakikitang pagkakaisa at pagiging aktibo nito hindi lamang sa barangay kundi pati sa bayan ng Gloria. At taong 2023, nang magkaroon muli ng barangay and SK election, muli siyang tumakbo bilang punong barangay at dahil walang kalaban, nahalal ulit siya bilang punong barangay sa pangalawang pagkakataon. Sina Kagalang-galang Johnny Pilico, Kagalang-galang Joan M. Estrella, Kagalang-galang Roberto M. Pabilia Jr., Kagalang-galang Tori P. M. Oracion, Kagalang-galang Deogracias D. Pineda Jr., Kagalang-galang Jason L. Aporo, Kagalang-galang Vilma N. Rodriguez, at ang ngayon Sangguniang Kabataan Chairperson na unti-unti ibabalik ang lakas at sigla ng mga kabataan dahil sa hindi na mabilang na programa at proyektong tampok ang kabataan. At siyang bumuo ng Teatro Laureño, Kagalang-galang Jodeline Pahot Lacerna. Kasama ang Sangguniang Kabataan members, Kagalang-galang King Jeric S. Lico, Kagalang-galang Obesi Cabanas, Kagalang-galang Raymark S. Pistaño, Kagalang-galang Tisha Joyce R. Dumibaw, Kagalang-galang Caris G. Hilario, Kagalang-galang Mel J. M. Parsamento, Kagalang-galang Louis K. Sapungan, SK Secretary Jean Erica S. Lanicho, at SK Treasurer Angelica May G. Buenape. Sila ang mga pamumuhit ng kasaysayang sinimula ng mga ninuno ng ating barangay tungo sa maunlad at masaganang kinabukasan.
nagniningning. Ikaw nagniningning. DJ Nathan on the mix. Maraming salamat po. Muli po,